Sa pagpapatuloy ng kwento, makikita si Shen sa likod ng ating bida. Sa isip niya, malaki ang mawawala sa akin kung hindi ko ipagpapatuloy ang patibong na inihanda ko para sa target na wala pa sa party. Pero ngayon, dagdag pa niya, kahit na alam kong may kaunting kakayahan siya, hindi niya kayang talunin ang ganito karaming tao. Ako, hindi na natuloy ang iniisip ni Shen nang biglang nagsalita ang ating bida. So, ang ibig mong sabihin, kung sino ang may pera, siya ang pwedeng maglaro ng magaling, tama ba? Sabay kuha ng kanyang telepono, okay, tawagan ko na ang boss ngayon. Nagulat ang lalaki at ang kanyang dalawang chika babes sa sinabi ng ating bida. Tumawag na nga ang ating bida at sinabi sa telepono, "The number you have dialed is currently busy." Dahil walang sumagot, nagtawanan ang mga tao sa paligid. Sa isip ng ating bida, siguro nasa meeting ang boss ng barko kaya hindi niya ako masagot ngayon. Tumawa ng malakas ang lalaki at sinabing, "Nagkukunwari kang mayaman at tinatawagan mo pa ang boss ng barko." Sumabat naman ang isa pang lalaki habang natatawa, "Talagang napabilib ako sa kanya, pero hindi naman masyado, mga 3 seconds lang." Nagsalita ang babaeng nakabikini na nakaupo sa lalaki, Kung totoo ang sinasabi mo, bilhin mo ang buong barko at luluhod kaming lahat sa harap mo." Sumang-ayon ang lalaki, sabay turo sa ating bida, "Oo nga. Bilhin mo ang barkong ito. Lahat ng mga waiter dito magiging sayo, at bibigyan kita ng pagkakataon ngayong gabi. Pero kaya mo bang bilhin ito, ha?" Ngumiti na lang ang ating bida habang sinasabi, "Okay, gawin natin yan ayon sa sinabi mo." Sabay tawag ng ating bida sa babaeng waiter, "Waiter, tawagin mo ang kapitan." Sumabat ang lalaki, "Sige, tawagin mo. Kahit wala rito ang main captain, pwedeng bumili at magbenta ng barko ang ibang mga kapitan. Ang naaalala ko, si Captain Xiaozang yun. Dalhin mo siya rito para magpakitang gilas sa harap ng pobre na to." Dumating na ang kapitan ng barko na si Xiaozang, at agad niyang nakita si President Kim. Sumaludo ito at nagsalita, "President Kim." Nagsalita naman si President Kim, "Itong lalaki, gusto raw bilhin ang barko mo. Malaking usapan to, kaya bilasan mo at simulan na ang transaksyon." Sumagot ang kapitan, "Mr. Kim, nagbibiro ka ba? Napakamahal ng barkong ito, kahit ikaw hindi mo kayang bilhin." Napatingin ang kapitan sa ating bida at sinabing, "Kung ikaw nga hindi kaya, paano pa itong isa?" Sa puntong iyon, inilabas ng ating bida ang kakaibang card at sinabing, "Tigilan mo na ang pagiging maarte at sabihin mo ang presyo." Nagulat ang dalawang lalaki nang makita ang card ng ating bida. Sinabi ng isa, "Ito ay parang black card mula sa Dragon Bank. Pero may kakaiba. Advanced version ba ito?" Sumabat ang isang babae habang natatawa, "Hehe, peke lang yan sigurado." Samantala, si Shen na nasa likod ng ating bida ay nagsalita habang nakatingin, "Tama na. Tigilan mo na ang kahihiyan mo." Sa isip ni Shen, ibibigay ko na ang misyon ko kung imposible na, pero hindi ko siya hahayaang ma-offend ang ganitong karaming tao para sa akin. Ngumiti ng gwapo ang ating bida kay Shen at sinabing, "Okay lang." Dahil dito, tila nabigla si Shen at namamula ang kanyang muka kasabay nito ang pagtaas ang favorability nito ng 5%. Sa ating bida, agad na ipinakita ng kapitan sa ating bida ang impormasyon tungkol sa barko at ang presyo nito. Sinabi ng kapitan, dahil nagpupumilit ang ginoong ito na bilhin, ang orihinal na presyo ng barkong ito ay 700 million, at kailangan ng karagdagang 100 million para sa urgent processing fee. Kaya ang kabuuang halaga ng barko ay 800 million. Dagdag pa niya, narito na ang lahat ng pormalidad. Kailangan mo na lang pumirma at bayaran ang halaga. Dahil sa sinabi ng kapitan, nag-umpisang magingay ang mga tao sa paligid. Isa ang sumigaw, "Bilasan mo na at pirmahan mo na." Dagdag din ng isa, "Kapag talagang nabayaran niya ang 800 million mula sa card na yan, tatalon ako mula rito at lalanggoy pa uwi." Ang ilan naman habang may nagsabi, "Haha, Boss Kim, tigilan mo na yan sa panduduro sa lalaking yan. Bumaba ka na lang doon. At tungkol naman sa babae, gawin mo na ang gusto mo." Habang binabasa ng ating bida ang mga impormasyon tungkol sa barko, nagsalita ulit ang kapitan, "Sir, paki-swipe na ang card para mabayaran ang presyo at pumirma. Kung hindi mo kayang bayaran, mabuti pa, umalis ka na rito agad."
Nagsalita na ang ating bida, pirma. Siyempre hindi ko pipirmahan yan. Tumawa ang kalbo sa likod at sinabing, hey, alam ko na to, ganito na nga ang mangyayari. Dagdag pa ng isa, tigilan mo na ang drama mo. Sumabat naman ang isa pa, nagpapanggap lang. Ngumiti ang ating bida at inakbayan si Shen, saka sinabi, siya ang pipirma. Nagulat si Shen sa ginawa ng ating bida. Makikita ang pagkagulat ng mga couple sa paligid, sabay-sabay nilang sinabi ng malakas, ano? Dagdag pa ng ating bida, ako ang magsaswipe ng card, at siya ang pipirma. Ibibigay ko ang barkong ito sa kanya. Tumingin ang ating bida kay Shen at nagtanong, by the way, hindi ko pa nga pala alam ang pangalan mo. Namuo ang pamumula sa mukha ni Shen at sumagot, ako si Shen Aodong. Ngumiti ang ating bida at nagsalita, well, itong barkong ito ay regalo ko para kay Shen Aodong. Sabay swipe ng ating bida sa kanyang card sa counter, at makikita sa screen ang mensaheng, the transaction of 800 million has been successful. Napanganga ang mga couple sa paligid dahil sa ginawa ng ating bida. Isa sa kanila, habang hawak ang ulo, ay nagsabi, di talaga bang binili niya? At buong bayad pa. Isa pang napanganga at nagtanong, sino ba talaga siya? Nakakatakot ang yaman niya. Tiyak, iniimbita siya ng may-ari ng barkong ito. Habang ang manyak na lalaki ay napatalsik ang iniinom na alak dahil sa gulat. Matapos bayaran ng ating bida ang barko, makikita na agad na yumuko ang mga waiter pati na rin ang kapitan sa bagong may-ari ng barko na si Shen. Sinabi ng kapitan, MS. Shen, sir, kayo na po ngayon ang bagong may-ari ng barkong ito. Dagdag pa niya, nais naming panatilihin ang lahat ng 100 crew member sa barko at buong pusong maglilingkod sa inyo. Sumabat naman ang mga waiter, hello, Miss Shen. Hello, Miss Shen. Nagsalita ang ating bida at tinanong, katulad ng sinabi niyo, matapos kong bilhin ang barkong ito, lahat ng mga waiter ay akin na, tama ba? Sumagot ang lalaki, tama. Habang ang isa sa mga babaeng nakabikini ay nagsalita, hindi lang ang mga waiter ang sayo, pati na rin kami. Wow, sana all. Dagdag naman ng isa pang babaeng nakabikini, boss, ano nga ba ang apelyido mo? Ang bata mo pa, guwapo at mayaman. Kilalanin mo naman kami. Habang ang kalbong couple ay lumapit sa ating bida at sinabi, tama na. Ang bastos na to ay matagal ko nang hindi gusto. Kaya nga sabik akong makasama ka. Isang babae naman ang umupo at nagsabi, Master, hayaan mo akong itali ang sintas ng sapatos mo. Habang si Shen naman ay napabulong sa kanyang isipan, sino ba talaga siya? Samantala, lumapit ang manyak na lalaki sa isang maskuladong lalaki at nagsabi, Boss Han, napasobra ang init ng ulo ko kanina. Pero nang sampilan niya ako, parang sinampal ka rin niya. Dagdag pa nito, kung matutulungan mo ako, ibibigay ko lahat ng negosyo ko sa Myanmar sa'yo, Boss Han. Sumagot ang maskuladong lalaki habang nakangiti, dahil sa iyong sinseridad, aayusin ko ang bagay na to para sa'yo. Dagdag pa niya, ang matabang tupa ay ihinahain na. Kailangan mo lang kagatin ang kanyang leeg. Lumapit ang maskulado sa ating bida at nagsalita, mukhang mayabang ang batang master na ito. Habang nakatitig lang ang ating bida, nagpakilala ang maskulado, ako si Han Biao, tawagin mo akong Boss Han. Ano nga ba ang pangalan mo, batang master? Sabi niya na may nakakatakot na ngiti. Sumagot ang ating bida, Lin ang pangalan ko. Nagulat ang isang babae sa kanyang nakita at napabulong, Han Biao, leader ng Black Tiger Gang. Espesyalista sa pagpupuslit ng kontrabando mula Myanmar at Laos, at may-ari ng 2 underground casinos. Dagdag pa nito, sa mga nakaraang buwan, nawasak ng aming departamento ang ilan sa kanyang mga pugad. At ang target ng operasyon ngayong gabi ay siya. Nagsalita muli ang maskulado, ang saya ng gabi, kaya paano kung maglaro tayo ng 2 round? Ngumiti lang ang ating bida at sinagot, hindi ako mahilig magsugal, at ilegal pa ito, kaya pas na ako. Sumabat si Boss Han, hindi ba? Lin Xiao, na nagwaldas ng 100 milyon, hindi nagsusugal. Maaari bang ang 800 milyon na binayaran mo ay lahat ng pera mo? Sumagot ang babae, Boss Han, huwag kang ganyan. Si Young Master Lin ang malaking sponsor ng Taotai, gaano man karami ang pera niya. Paano mo nasabi yan? Tumitig si Han Biao kay Lin at sinabi, kung marami kang pera,
Ibig sabihin ba niya ni Sakang Kuting? Dahil sa narinig, tumingin ng matalim ang ating bida kay Han Biao. Sabay sumingit ang manyak na lalaki, kalimutan mo na, Boss Han. Kalimutan na natin to. Ang ibang tao ay maraming pera, pero walang lakas ng loob para sumugal at tanggapin ang pagkatalo. Dagdag pa niya, hindi nga nila kayang matulog kung matalo sila ng 200 yuan. Habang papatalikod na kay Lin, bumulong si Shen sa ating bida, huwag kang magpaloko sa kanya. Narinig ko na si Han Biao ay laging kumikita sa mga mesa ng sugal. Dagdag pa nito, kahit mayroon kang 1 bilyon o 2 bilyon, hindi ito sapat kung talo ka. Sumagot ang ating bida kay Shen, mawawalan ng 2 bilyon, ha? Napatingin ang ating bida kay Shen, at may kislap sa kanyang mga mata na parang natuwa, talaga. Nagulat na lang si Shen sa reaksyon ng ating bida. Nagsalita ang ating bida habang nakatalikod si Boss Han, "Hoy, Boss Han, sandali lang. Bigla kong naisip na parang interesante ang larong ito. Kaya't laruin natin." Napasigaw naman si Shen, "Ikaw." Ngumiti si Han sa sarili niya, napasubo siya. Tumingin ang ating bida kay Shen at sinabi, "Pero mukhang malas ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko man lang mahayla ang tamang mga baraha. Dagdag pa nito, kaya kailangan mong sumama sa akin para hilahin ang card. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagkatalo, marami akong pera. At lahat ng premyo sa pagkapanalo ay magiging iyo, kaya't huwag mong tanggihan." Nagulat si Shen at nasambit, "Ha?" Habang iniisip ng ating bida, maraming pakinabang ito sa akin. Siya ang magsusugal at matatalo ng 2 bilyong pera, at makakabawi ako ng 200 milyong cash. Napaka-profitable nito kumpara sa paggastos sa mga babaeng anchor. Hihihi. Tinapik ni Shen ang balikat ng ating bida at nagsabi, "Hoy, nasisiraan ka na ba ng ulo? Matatalo ka ng malaki kapag nakipaglaro ka sa kanya." Sumagot ang ating bida, "Sino ba ang nakakaalam kung sino ang magtatap ng screen at magtutulak ng swerte? Dagdag pa nito, maganda rin kung matalo ko lahat ng pera ko, wala na akong gagawin kundi humilata at mabuhay ng walang iniintindi." Nagsiupo na nga ang magkabilang grupo. Nagsalita si Han, "Dahil hindi alam ni Lin Xiao ang laro, huwag na tayong mag-baccarat. Paano kung maglaro na lang tayo ng blackjack, ang pinakasimple?" Sumagot ang ating bida, "Sige, mukhang okay sa akin." Makikita nga na nakaakbay ang ating bida kay Shen, habang si Shen naman ay nag-iisip, bumili siya ng barko at ibinigay sa akin bilang waiter, kaya wala akong karapatang tumanggi sa kahilingan ng isang mayamang tao. Dugtong pa sa isip ng babae, ang ating bida daw ay nasa alanganing sitwasyon, paano magiging kasinggaling ng pagsusugal ng isang waiter ang kasanayan ni Boss Han? Dagdag pa ni Shen sa isip, para hindi mabunyag ang pagkakakilanlan ko, wala akong magawa kundi makipaglaro para sa kanya. May narinig pang nagsabi, totoo nga na ang pera ay kayang patawagin si Mr. Kim ng kanyang ama, pero sa lamesa ng sugal, ang anumang pera ay mapupunta lang sa bulsa ni Boss Han. Sabi pa ng isa, mukhang ang ating bida daw ay isang mayamang bata na hindi masyadong matalino. Nagsimula na nga ang laro at narinig ang babae na nagsabing, "Deal the cards." Habang parehong nakangiti ang dalawang manlalaro, sabi ng maskuladong lalaki sa ating bida, "Good luck, Master Lin. Gusto mo bang magdagdag ng chips?" Biglang sumagot ang ating bida, sabay talon ng chips, "I stud. Gawin mo ang gusto mong gawin." Nagulat si Shen, pero walang masabi sa ating bida. Nagsalita ang nagde-deal ng mga baraha, "Boss Han wins this game." Napabuntong hininga ang ating bida, "Oops, sayang naman." Habang kinukuha ni Boss Han ang mga chips, sinabi niya sa ating bida, "Ayos lang, Mr. Lin, maglaro pa tayo." Habang nakangiti lang ang manyak na katabi ni Han. Nagtaas nga ng kamay ang ating bida at sinabi sa babaeng nagde-deal ng mga baraha, "Magtataya ako ng 200 milyon sa susunod na laro." At bakit maliit ang denominasyon ng chips na ito? Palitan mo ito ng 2 bilyon. Sumagot ang babae, "Sure." Napasad na lang si Shen, "Hey." Dahil sa narinig mula sa ating bida, makikita ang mga kupol na nagulat. Isa sa kanila ay sumigaw, 220 milyon. Seryoso siyang naglalaro ng malaki. Habang ang isa naman ay walang masabi. Sinabi ng isa, "Wala talagang limitasyon." Pumalakpak ang maskuladong lalaki at sinabi, gaya ng inaasahan mula kay Young Master Lin,
napakatapang. Sa isip nito, tama ang hinala ko, siya nga ay isang mayamang second generation na madaling magpakita ng excitement kapag tinutokso siya. Siguradong makakabawi ang smuggling business ko kapag nakuha ko ang 2 bilyong ito. Nagpatuloy ang laro at makikita na laging nananalo si Boss Han, hanggang umabot sa 1 bilyon ang taya ng ating bida. Nagtanong si Boss Han, "Young Master, gusto mo bang magpatuloy?" Sumagot ang ating bida, "Syempre." Hey, hinihila na nga siya ni Shen. Makikita ang mga couple na nakatingin sa kanila habang hila-hila ang ating bida na papaalis. Sabi ng isa, "Oh, ang waiter na ito ay napaka-proactive." Dugtong naman ng isa sa dalawa, "Ayaw mo bang magsugal? Magse-sex na ba kayo?" Dinala ni Shen ang ating bida sa gilid at sumigaw, "Nasir-on ka na ba ng bait para sayangin ang pera mo ng ganito?" Dagdag pa nito, habang nagagalit sa ating bida, "Talaga bang iniisip mo na mababawi mo ang mga nawala mong pera sa pamamagitan ng pagdedouble ng taya bawat round?" Dugtong pa nito, "Huwag kang maging tanga. Ito ay isang lamesa ng sugal, kung saan hindi lang swerte ang pwedeng asahan." Makikita na bumaba ang favorability ni Shen sa ating bida sa -3%. Sumagot naman ang ating bida, "Namumula, ito ang unang pagkakataon na na-corner ako ng isang magandang babae sa ganitong edad. Medyo maganda ang pakiramdam." Dagdag pa nito, "Okay lang, hindi kita sisisihin kung matalo ka. Huwag ka lang masyadong mag-react." Sa isip nga ng ating bida sa babae, mas mabuti pang himukin siya ng mahinahon, para hindi siya matakot at umalis. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung bakit ako natatalo ng ganito kalaki. Tumaliko si Shen, namumula, at sinabi, "Hindi ako excited. Sinasabi ko lang na walang ganitong swerte sa lamesa ng sugal." Sa isip nito, halos nabunyag na ako kanina dahil sa emosyon ko. Tumawa ang ating bida at pumalakpak, "Bakit mo iniisip na imposible ang manalo? Posible ba na pinapalitan ni Han Biao ang mga baraha niya? Gaya ng sa pelikula kung saan pwede mong makuha ang gusto mong baraha sa pamamagitan ng paghagod nito." Dagdag pa nito, "Dapat ko ba siyang i-report? Parang may reward kapag ni-report ang ilegal na pagsusugal." Napahawak na lang si Shen sa kanyang ulo at sinabi, "Huwag kang paluloko sa pelikula, iyon ang pinakamababang trick." Ipinaliwanag ni Shen sa ating bida kung bakit may mga sensor na nakakabit sa ilalim ng mesa ng sugal. Dagdag pa niya, bago pa lumabas ang mga baraha mula sa dealer, alam na ng mga sensor ang bilang at pagkakasunod ng mga ito, at alam ng dealer kung sino ang mabibigyan ng baraha bago pa magsimula ang laro. Nagbibigay ng senyales ang dealer sa pamamagitan ng Bluetooth headset, at alam ni Han Biao kung kailangan bang doblehin o sumuko. Dugtong pa ni Shen, kahit anong paraan ng pagnanakaw o pagpapalit ng baraha, o pagdala ng peking baraha, agad itong ni-detect ng sensor. Ang chip card at ang induction loop ay sumusunod sa mga regulasyon, at ang layunin nito ay maiwasan ang pandaraya ng mga manlalaro. Ang tanging mali lang ay ang mga tips na binibigay ng dealer kay Han, na imposible namang mahuli. Sinabi niya sa ating bida, "Ngayon, alam mo na kung bakit ko sinasabi na wala kang laban sa kanya." Sumagot ang ating bida, "Ah, ganun pala. Talagang delikado itong pagsusugal." Makikita na hinawakan ng ating bida si Shen sa bewang, sabay sabi tila walang pakialam, "Madali lang yan kapag alam mo ang sistema." Dagdag ng ating bida kay Shen, "Fair na, tuturuan kita ng leksyon tungkol sa pagsusugal." Nabigla si Shen sa sinabi ng ating bida at napasagot na lang ng, "Ano?" Nang bumalik na nga ang dalawa sa mesa, sinabi ng ating bida, "Hey, gusto kong i-check ang mesa ng sugal na ito, parang may mali dito." Sumagot ang maskuladong lalaki, "Walang problema, sige, i-check mo." Hayaan natin si Lin Xiao na talunin ang kanyang puso at tanggapin ito ng kusa. Dahil sa sinabi ng ating bida, napaisip ang mga couple. Sabi ng isa, naiinitin na siya. Naubos na kaya ang pera niya? Sumagot naman ang isa, "Syempre. Higit 1 bilyon na iyon." Dagdag pa nito, "Bukod sa barkong ito, wala na siyang yaman, di ba?" Habang ang kalbo ay nagsabi, "Buti na lang, hindi ako nakipagnegosyo sa kanya." Lumapit ang ating bida sa nagde-deal ng mga baraha. Sinabi ng dealer, "Lin Xiao, pwede mong i-check ito, at pwede mo ring i-check ako, kahit saan." Wow, sana all chin check. Ngumiti ang ating bida at sumagot,
Salamat, i-check ko muna ang mesa, hindi pa huli para i-check ang damit mo mamaya. Makikita na hinawakan ng ating bida ang mesa, at nag-cast ng spell ng lakas. Matapos gawin ito, nagsabi siya sa mga kasama, mukhang walang problema sa mesa, habang ang dalawa na Potanji na lang sa isa't isa tila hindi napansin ang kakaiba. Nagsalita na nga ang ating bida, tuloy na tayo, nakakapanghinayang naman, habang tumatagal, lalo itong nagiging boring. Sinabi pa ng ating bida, si Boss Han ay nanalo na ng napakaraming laro at nakakuha ng maraming pera, pero napakakuripot niya sa pagbibigay ng chips. Kaya lang niyang magbayad ng mga ilang milyon kada laro. Makikita ang maskulado na nagagalit sa narinig mula sa ating bida na pang-iinsulto. Dagdag pa ng ating bida, natatakot ba si Boss Han na matalo ng malaki? Nag-usap-usap ang mga couple sa sinabi ng ating bida sa sinabi niya sa maskulado, di ba parang kuripot siya? Laro ng milyon-milyon, pero maliit lang lagi ang tinataya niya. Sumagot naman ang isa, depende sa kung sino ang kalaban niya. Habang ang kalbo naman ay nagsabi, oo, kuripot talaga si Boss Han kumpara kay Young Master Lin na nagtataya ng daan-daang milyon sa bawat laro. Biglang nagsalita ng malakas ang maskulado dahil sa mga naririnig, okay. Maglalaro ako laban kay Young Master Lin. 1 bilyon. Sabay lapag ng chips nito sa mesa, deal the cards. Nang magsimulang mag-deal ng mga baraha ang babae, makikita na ng ice swipe niya ang mga baraha makikita ang lumabas na baraha, na maailapag nga ito ng babae sa table, napatingin ang maskulado sa kanya. Sinabi ng ating bida, hey, simulan mo na agad, nagmamadali ako para bumawi. Sa isip ng maskulado, ngayon ko lang napansin, hindi gumagana ang mga sensor. Habang makikitang parang may inaabot ang dealer sa kanyang tenga, sa isip ng maskulado, deal. Hindi siya papaloran. Sabay hampas ng kamay nito sa mesa. Nang nagsalita na ang dealer pagbukas ng mga baraha, Mr. Han, natalo ka. Panalo si Lin Xiao. Dahil sa narinig, napabad finger ang ating bida sa maskulado, habang si Shen ay nagulat na lang.